Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal po Jesus, sa matamis banal presensya, yung ipinadama sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga totoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, na hindi lang isaan. Sa bibigay, salamat po sa mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal Panginoon, ikaw magpala. Sa kanakila ako magagawa, umasalam ako sa inyo. So, ang lalangin namin ginagalang, mahal Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat, gamang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa binibanda sa puso ng Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God. Our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I like to give double honor, respect to our beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. We are so happy and glad. Kasama po natin isa sa mga apo natin, mga pastor, anak natin, beloved Mr. Pogs, beloved Ken, beloved Paul Almeida, as beloved wife, beloved Cyrene, mga in-laws po natin, beloved Pogs, beloved Mami, Esther, sa mga kasama nila, magandang hapon po sa inyo. God bless you so much po. At binabati ko rin lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, ating mga webcast viewers, instrumentalists, at sa inyong lahat, pinamahal, purihin natin malapit or hallelujah. Kindly read the book of Romans chapter 10, verse 6 up to 11. Mga taga-Roma, Roma 10:6 hanggang sa 11. Datapwat sinasabi na katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalalim-laliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Amen. The greatest benefit of the cross, ang pinakadakilang pakinabang sa krus. Yan po ang ating tatalakayin sa hapong ito. The greatest benefit of the cross. Napakahalaga po yan, maintindihan natin na mahal. Dahil ang kaaway natin ay napakatusok. Kailangan, alam natin, sino tayo at saan tayo nakatayo. Amen? Ayan, so, isa-isahin natin dyan. Natapwat, sinasabi ng katuwiran ayon sa panampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang akyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo. Sino ang mananaog sa kalalim-laliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Tatapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral.
Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yung 9. Mahalaga po yung pagbigkas sa bibig. Lagi sinasabi natin mga pastor, ang ating salita ay mayroong kapangyarihan. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Kung naalala nyo sa banal na kasulatan, sa Apokalipsis, yung dalawang prophet, kasi during the end times, o paghahari ng Antichrist, may dalawang prophet na lilitaw sa mundo. Pero wala lang church dito. Yan ay matagal na natin binalik-balikan. Padadaanan na natin kaunti. After ng pagdagit ng mga banal, maghari ang Antikristo dito. At ang mahalapin na magpapadala ng dalawang prophet dito sa mundo. Bigyan ng chance sa mga tao na makarinig ng gospel. Amen? Dahil ang Ebanghelyo, yun lang ang pag-asa ng mga tao sa mundo. Sabi doon sa Balang Sulatan, pag may mananakit sa kanila, lalabas ang apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang kaaway. Yung dalawang prophet. Kaya mahalaga, ibig sabihin nung lalabas yung apoy sa bibig, sabihin, lalabas yung kapangyarihan sa kanilang bibig. What you speak, you speak. Anong sabihin mo? Pag ang Diyos ay sumasayo, anong sabihin mo? Yan ay mangyayari. Hallelujah! Praise the Lord! Mahalaga yung pagbibigkas ng salita na may pananampalataya. Pero mo yung mga antichrist, lalabanan nila yung prophet. Anong sinabi ng prophet? Matutupok sila. Pag sinabi, matupok kayo, matutupok sila. So very powerful yung bibig ng mga anak ng Diyos. Lahat ng mga believer, binigyan ng power, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall by any means hurt you. Diba? Binigyan tayo ng kapangyarihan para yurakan ang alakdan. Serpents and scorpions, mga ahas, ibig sabihin yung mga demonyo, mga bad spirit. Kaya binigyan tayo ng kapangyarihan para yurakan sila. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya anak ng Diyos, speak the word. Huwag ka matakot. Banggitin mo anong gusto mo mangyari sa pangalan ng Jesus. Malinaw sa masulatan. Nothing shall be in the midst hurt you. Walang pwede malakit sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, you have to know the benefits of the cross. The greatest benefit nung ating mahal na Kristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Yan, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, ang ating mahal na Jesus, ipahayag mo ron na siya'y Panginoon. Ibig sabihin, sinabing siya'y Panginoon, He is Lord, He controls everything. Amen? Pag sinabing siyang Panginoon, lahat is under His authority. Kaya pahayag mo talaga, minamahal. Hindi ka pwede takutin ng mga sino-sino lang, mga antikristo. Pinakita ng totoong man of God natin mga pastor,
gaano katotoo ang Diyos at gaano katotoo ang Ebanghelyo, gaano katotoo ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Narinig yung testimony kanila, beloved nanay, mami, Nelda Marquez. Dying na po yan, minamahal. Habang siya ay naghihingalo, nakita niya, nagliliwanag. Nagsalita ang ating mahal na Panginoon. Ipahayag mo na totoo ang ating mahal na Panginoon. Confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord over nature. Hallelujah. Over the enemy. Jesus Christ is the Almighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sandata ng diablo ay pananakot. Very clear in the word of God. The greatest weapon of the enemy is to sow fear. Bibigyan ka ng takot sa puso mo. Unbelief and doubts. Bigyan ka ng takot, pag-alinlangan, condemnation. The devil will condemn you. In your past sins, nakaraan mong pagkakasala, ibabalik ka, ikukondemn ka. Ikukondemn ka, but do not believe him. Sabi sa Biblia, you are already washed by the blood of the Lamb. Nilinis na tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Once sa pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, you're already washed by the blood of the Lamb. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Diba? Mahalaga yan. Ipahayag mo sa iyong bibig, ating mahal na Jesus, ang Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay, mag-uli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Kaya nga meron tayong commemoration of Holy Supper. Yung kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ng ating mahal na Jesus. Ano ang layunin? Bakit ating inaalaala? Kasi nandoon yung kapangyarihan na hindi kaya tumbasan ng anumang kapangyarihan sa mundo. The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Pag naniniwala ka sa na buhay muli sa mga patay, maliligtas ka. Bakit ganon katindi yung pagkabuhay sa mga patay? Dahil siya'y namatay, nilibing, akala ng diablo, tapos na. The devil is rejoicing when our Lord Jesus Christ was crucified and died and was buried. Akala niya, nagtagumpay siya. Pero hindi niya alam, our Lord Jesus Christ has risen from the dead. Hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Ibig sabihin, He defeated the enemy. He is victorious from the powers of hell, from the power of darkness. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Praise the Lord. He is Lord. He controls everything. Kahit problema mo, kaya yan ng Diyos lutasin. Kahit karamdaman mo, kaya yan pagalingin. Believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi dyan, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa kaliligtas. Bibig na naman binabanggit. Kaya huwag ka talaga mamanggit ng negative sa bibig mo. Amen? Pag may sinabi sa'yo, mga nag-umusig sa'yo, huwag kang magpatuloy dyan, maghihirap ka. Sawatain mo agad, no, pagpapalain ako sa pangalan ni Jesus. Yan ibig sabihin na papapahayag sa bibig.
Liligtas ka sa lahat. Kahirapan, karamdaman, problema, lahat yan. Speak the word. Hallelujah! Praise the Lord! Mahalaga yung pagsasalita na may panampalataya. Mahalaga yan. Ano sabi ng Proverbs? Kasi bago ka magsalita, isip mo na yan. Yeah? Mahalaga yung isip natin. Mahalaga yan. Kaya dapat lagi tayong ang ating iniisip laging Word of God. Amen? Nalino-nilo ang Biblia? Meditate the Word day and night so that you will become prosperous. Kindly read the book of Joshua chapter 1 verse 8. Ilamahal, isulat nyo yan. I-memorize nyo yan. Ilamahal, gusto mo magtagumpay. Kahit sa anong larangan ng buhay sa mundo. Gusto mo ng tagumpay. Gusto rin ng Diyos yan. Pero kailangan mo, may panampalataya ka at speak the word. Meditate the word. Mahalaga yung mind. Kindly read. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bulay-bulayin araw at gabi, upang ang iyong masunod ang gawin ang ayon sa lahat na nasusulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mahal, hindi yan nagsisinungaling. Lahat ng salita ng Diyos ay katotohanan. Aklat na ito ay, ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Bakit sa bibig? Hindi sinabi huwag mahiwalay sa iyong puso, sa iyong isip. Ang aklat na ito ng kautusan, ibig sabihin yung Word of God. Huwag daw mahiwalay sa bibig. Hindi sinabi huwag mahiwalay sa isip, mahiwalay sa puso. Sinabi, huwag mahiwalay sa bibig. Ibig sabihin, banggitin mo yung salita ng Diyos. Anong gusto mo mangyari? Banggitin mo! Hallelujah! Praise the Lord! Sa Biblia kasi, may tinatawag na written word of God. Ang tawag mo siya, Rima, o written word of God. The Bible is the Rima of God. This is the word of God, the written word of God. At mayroon na tinatawag na the living word of God. Jesus Christ is the word of God. Pag siya'y nasa iyo, you have the word of God. The living word of God. Kung anong bagitin mo na sumasayo yung buhay na salita, yun ay gagawin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yung nga lang, speak it with faith. Banggitin mo na yung pananampalataya. Dapat matuwid ang puso natin bago mo banggitin. Sabi natin, mga pastor, kung mayroong mga masamang loob dyan, magsisi ka muna. Anong banggitin mo, yun ang mangyayari sa kanila. Pag sinabi, manigas kayo, lahat yan, maniligas. Pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Dami ko nakita na himala noong araw pa. Meron pumunta doon sa pastoral house noong araw, siguro mga 1980s pa yun, naman. Isang pamilya naka-jeep. Kasi sila ng jeep galing pa sa malayong province, from Laguna pa yata noong araw. Isa lang ang may problema yung anak, pero lahat ng magulang, kapatid kasama. On fasting party, mala pastor noon. Anong problema po? Yung anak po namin ay aswang. Yung aswang pala, namamana pala yung pag-aswang. Pinamanahan daw ng kamag-anak nila. Yung masamang espiritu, ito yung naging aswang. Yung dalaga, binamahal, kawawa. Talagang lumilipad pagdating sa pastoral. Hindi mahabol ng mga brothers. Hindi namin mahabol. Talagang lumilipad talaga, totoo talaga. Nung maabutan ng mga brothers, biglang naghubad, takbuhan ulit yung mga brothers. Ha? Kaya pulin nyo. Kasi kawawa nga, minamahal, kawawa, ang lakas. 5 brothers, dami namin. Pulin nyo.
Malapit na mabutan, bigla maghubad yun. Takbuhan na naman pabalik. Mamaya-maya, Mama Pastor. Sabi, Mama Dirita, huwag niyo Mama Pastor. Pagbaba Mama Pastor. Sige, hawakan niyo, hawakan. Nilihans. Pangalan ni Jesus, tumba yung babae. Slain by the power of God. Tumba talaga. Parang walang malay. Maya-maya, bumangon, umiyak. Sabi, nasaan ako? Nagugutom ako. Instant, pinagaling ng ating mga. Yan ang nangyayari lamang sa tunay na gawain ng Diyos. This is the church of the living God. Hallelujah. Pag nandito ka, minamahal, hindi ka basta-basta. Hindi ka pwede takutin ng sino-sino. Jesus is greater than Satan. Hallelujah. Praise the Lord. Nagbabanta ngayon, mga lockdown daw, mga ano, ay bago na naman pandemic. Tinatakot na naman mga tao. Pero wala yan. Kung yun talaga matutupad talaga. Di babalik yung mga Pinoon. Pero kaya yan labanan ng tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya yan. Proven beyond the shadow of doubt ng gawain ito, gawain ng ating mahal na Panginoon. Ng ating mahal na pastor ay tunay na prophet of God. Amen? Aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Sa iyong bibig. Hindi sabihin, hindi mahiwalay sa puso, huwag mahiwalay sa bibig. Sabihin mo. Amen? Sabihin mo. Beloved, Brother Ernesto Marcas, nandito ba? Wala, nagpatutulong kanina kay beloved wife, si Mami Nelda Marcas. Yung hindi na po, yung wala nang malay, anong tawag doon? Sa ospital? Comatose. Ilang linggo sa ospital, comatose. Bandang huli, sabi ko, punta natin. So, nang dalaman, Pastor, wala imposible, buhay ang Diyos natin. Kaya, tayo lang nagkakaedad na, ingat-ingat din sa pagkain, minamahal. Palapakan natin, malapay na ulit pa. Ingat-ingat din sa kinakain. Isang, piliin natin kinakain natin. Di ba? Ano sabihin natin na, bahala malapay na ulit. Kaya anong piling kakain natin? Hindi. Kaya nasabi naman Pinoy, mag-ingat din tayo. Palapakan natin, malapay lang. Amen? Taas ng blood pressure. Kakomatos. 200 plus yata ang blood pressure. Over 150, mga ganon. Alala ko tuloy yung asawa ng bayaw ko. Anong tawag doon? Asawa ng bayaw ko. Bilas. Babae yun, babae. Mga 20 years ago, doon sa East Avenue Medical Center. Alam niyo ba saan yun? Sa Quezon City. Di ba? East Avenue Medical Center Hospital. Cesarean, ang anak. Ano doon kami sa bahay, nagpupuri ako. Mating bayaw ko, umiyak-iyak, kuya, si Esther. Cesarean, ang napakataas ng dugo. Hindi lumalabas yung bata. Sabi ko, sige, pupunta ako. Sa mind ko pa lang, nanampalataya na ako na ang Diyos kaya. Kaya pagalingin. Pinapirma sila para operahan. Kasi cesarean nga eh. Hindi nga sa normal mga anak, cesarean talaga. Pangatlong anak, una cesarean, pangalawa cesarean, pangatlo cesarean. Ang taas ng dugo, kailangan, hindi pwedeng biakil.
Dahil ang taas ng dugo, mamamatay. Sa may salita, pumirma asawa, tapos sinisarian. Then, patay. Sabi sa akin, Kuya, si Esther, nasa ospital, wala lang malay. Patay na naman. Pasok kami doon. Ako lang isa. Wala pong kasama, ako lang mag-isa. Lihas sa pangalan ni Jesus, mamaya ko minamahal, nabuhay, dumilat si Esther. Hallelujah! Praise the Lord! Yung patay na nagpatotoo. Ano sabi? Kuya, ito nangyari sa akin. Yung inopera ko, nakita yung katawan ko, biglang biwalay aking kaluluwa. So, patay na talaga yun. Kitang-kita rin ang katawan, pati mga doktor, kitang-kita niya na doon sa operating room. Tumataas ang kaluluwa niya. Tapos nakita niya ako pumasok. Nakita kita. Mayroon kang kasamang dalawang lalaking tao, nakaputi. Sino? Wala nga ako kasama nung ako pumasok doon Ako lang mag-isa. Sana nandito si Esther. Sayang, wala dito. Kasi yung kaluluwa na nakalutang na Patay na nga Sabi, Kuya, kitang-kita kita. Nagpatuto na dito dati. Ayaw ko naalala ninyo. Yung during pandemic yata, nagpatuto siya dito. Nakalutang nga ang kanyang kaluluwa. Kitang-kita niya ako pumasok doon. Sabi, may dalawa kang sidekick. Sidekick. May sa kanan ko raw, mayroong malalaki, laki-laki, nakaputi. Dito rin sa kaliwang laki-laki. Sabi niya, ayoko, sino yan? Sabi ko, sa Biblia nakasulat yan. Pag totoo kang anak ng Diyos, totoo kang natito ko sa tunay na gawain, meron kang guardian angels. May kasama kang anghel. Sabi ng Biblia, the angel of the Lord encamps the righteous. Mga lumalakad na matuwid, kasama mo ang anghel ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat tayo dito, matuwid. Kaya huwag ka matakot kaya saan ka magpunta. Kasama mo ang anghel ng ating malapay. Masok doon sa... Masok ako, mag-isa. Pero kita niya ako, tatlo kami. May dalawang kasama. Kalahati lang ako doon sa kasama ko. Tatangka daw Kita ron yan, nilihan siyang, pinatong ko rin kamay ko doon. Sabi ko, sa unang dalangin ng man of God, mga pastor. Esther, mabuhay ka! Sa pangalan ni Jesus. Mamaya-maya, sabi niya, yung kaluluwa ko biglang bumalik. Bumulusok sa katawan ko. Jesus Christ is alive. Jesus Christ is power. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi basta-basta himala dito. Kaya sabi natin mga pastor, pag nakarating ka dito sa tunay na gawain, hindi ikaw gusto bakit ka nandito. Diyos ang nagdala sa'yo dito. Kaya magpatuloy ka, kahit maraming katitisurang dito, kahit nasasaktan ka dito, tuloy ka. Hallelujah! Praise the Lord! Aklat na ito ay ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Huwag mahiwalay, Sabihin, speak the word. Pag Kristiyano tayo nandito sa katotohanan, we have the written word of God, we have the Bible, the written word, we have the living word of God. Ang manap sa Kristo suma sa atin yan. Kaya anong banggitin mo na may pananampalataya, yan ay mangyayari. Amen? Huwag tayo mag-alinlangan, nila mahal. Ang pag-alinlangan, yung hadlang. Pag nag-alinlangan ka, hindi mangyayari sinasabi mo. Pero pag nanampalataya ka, buong puso, kung anong sinabi mo, ay gagawin ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord!
So paano magkaroon ng panampalataya? Sabi ng Biblia, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Mga patotoo, mga salita ng Diyos, pinangaral natin mga pastor at mama dear, beloved family, sampalatayanan mo. Pakinggan mo mabuti, magkaroon ka ng pananampalataya. Fasting, prayer, mahabang pagpupuri at panalangin, magkakaroon ka ng malakas na pananampalataya. Palapakan natin, malapay no. Amen? Pag may doubt ka, you pray. Magpuri ka na mahaba. Lalayas yung mga pag-alinlangan. Doon ka, after mo mag-pray, tsaka ka, after magpuri mga 2 hours, or 3 hours, or 5 hours, doon ka magsalita. Then what you have spoken will happen. Anong sinabi mo? Yan ay mangyayari. Amen? Kailangan alam natin na mahal ang ating position. You have to know your position. You are a child of God. Hindi ka basta-basta. Mahal, sabi ng Diablo, wala ka. Huwag ka maniwala. Tandaan mo. Lagi sinasabi ng pastor, anak ka ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Hallelujah! Praise the Lord! Yung nga lang, huwag tayong duwag. Magsalita ka. Speak with confidence. Mayroon nung kasama kami nung araw. Siyempre, mga bata pa sa pastoral, kulang pa yung panampalataya. Ganda ng ano niya, ang ganda ng, usong-uso yung Seiko watch nung araw, yung gold-plated, naka-gold-plated siya. Kaysa sa bus dyan, sa Lubaliches. Isiksikan. Nakahawak siya doon sa, standing eh. Siksikan yung mga pasahero, nakatayo siya eh. Maya-maya, yung ganda ng relo niya, gold-plated. May tumutok sa kanya dito, sa tagiliran. Hold up to. Labas mo, wallet mo. Pati relo mo, tanggalin mo lahat. Sabi niya, natakot siya, naman. Nakalimutan niya yung pinangaral ng mahal na pastor. Huwag ka matakot, magsisi ka na, rebukein mo. Speak with confidence. Ano sabi niya? Hallelujah, praise the Lord. Nako, walang panampalataya. Sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Nanginig. Hallelujah, praise the Lord. Anong minubulong mo dyan? Labas mo na. Dapat sinabi niya, hallelujah, praise the Lord! In Jesus' name! Yan. Aywan ko lang kung hindi magtalunan sa bintana yung mga hold-upper na yan. Hallelujah! Jesus Christ is greater than the enemy! Ayaw ng Diyos ng duwag. Ayaw niya ng duwag. Gusto niya matapang. Ibig sabihin, may pananampalataya ka. Ang Diyos mo, buhay na Diyos. It is impossible to please God without faith. Hebrews chapter 11 verse 6. Imposible daw malugod ang Diyos pag wala tayong pananampalataya. Can you read? Mamaya, balikan natin yan. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Manampalataya ka talaga. Even if it against your will. Kahit kontra pa yan sa mind mo, believe. Labanan mo ang unbelief. Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa mga walang pananampalataya. Pag hindi nalugod ang Diyos sa atin, saan tayo dadamputin? Sa kangkungan tayo po dadamputin. Pag hindi ang Diyos nalugod. Pero pag nalugod ang Diyos sa'yo, you will be exalted. Pagpapalain ka. Hallelujah! Lahat ng prayer mo pakikinggan. Pag nalugod ang mahal na Panginoon. Paano siya malulugod? Kung mayroon kang pananampalataya.
Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kinuha ang wallet. pati Seiko watch na gold-plated, kinuha. Bakit? Hallelujah. Praise the Lord. Wala kang pananampalataya. Mayroong preacher doon sa Bicol. Baguhan kasi. Alam mo naman gawain, alam mo nung araw, talaga inuusig tayo, binabato tayo. Saan mga gawain, binabato. Umuwi yung preacher doon sa Bicol, nung araw pa yun. Nagpatotoo. Mga kapatid, ganyan talaga ang Kristiyano. Parang api. Binato kami doon. Nagtago ako sa likod ng pulpito. Ang galit naman na pastor. Anong klase ka ang preacher? Dapat naghalala, praise the Lord ka! Mga demonyo! Lumayas kayo! Hallelujah! Praise the Lord! Ang galit naman na pastor. Ay, patawarin ako malabar. Sige, balik ka ulit. Nang bumalik, matapang na. Ano ba yan? Nagtago sa pulpito. Bato lang. Paano kung kanyo na ang harap-harapan? May bato pa ka na, nagtago ka na. In the last days, hindi basta-basta ang gagawin ng Antichrist. Pero no, walang dapat katakutan. Jesus Christ is God. Hallelujah! Praise the Lord! Pinakita na nga ng man of God, ating mga pastor, saan sa nakarating sa Solo? May nagtagumpay ba? Bala? Wala! Because Jesus Christ is alive! Hallelujah! Praise the Lord! Yung nga lang, kailan mo pananampalataya? Mahabang pananalangin. Kailangan natin. Ang negosyo mo bumabagsak, magpuri ka ng 5 oras, araw-araw. Sabi mo, salamat Palapin, babalik aking negosyo. My business will be restored. Pangalan ni Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Lahat na sinasabi mo, lahat yan, gagawin ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po tinutukoy sa Biblia. Ayan, balikan natin. Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Huwag mahiwalay. Ibig sabihin, speak the word. Amen? Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. 9. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kalakasan. Ano sabi sa English? Mabuting kalakasan. Kawakasan. Ano sabi sa English, minamahal? Blessing, pagpapala. Gusto niyo ba pagpapala, minamahal? Dapat lang. Dapat lang. Gusto mo, dapat lang, pagpapala, gusto mo yan. Dahil yun lang gusto ng mahal na Panginoon. Isa sa mga pangako yan. Pag totoo ka na lilingkod, isa sa pangako niya, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, I will bless the works of your hands. Pagpapalain ko ang gawa ng iyong kamay. Paano kung ang kamay natin walang ginagawa? Dapat masipag ka. Kung hindi ka naman full-time worker, masipag ka para pagpalain ka. Pero kung worker ka naman, masipag ka sa pagpapalakpak, pagpupuri, araw at gabi. Sekreto yan, minamahal. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Diba? You shall make your way prosperous. We should have been prosperous, di ba? Prosperous. Prosperous New Year. Matagumpay, pinagpala ang bagong taon. Hallelujah! Praise the Lord!
Yan sinabi. Huwag mahiwalay sa bibig mo. Pag binabanggit natin negatibo, negative di mayayari sa atin. Pero pag binabanggit mo may panampalataya, then lagi kang nagdilingkod, lagi kang dumadalo, ang binabanggit mo na puro positibo, yan po ay mangyayari sa iyo. Proverbs chapter 27. Andyan, hindi natin basahin yan. Andyan yun. A man is of what he thinks. Ang tao, yun daw siya. Anong iniisip niya? Kasi anong iniisip mo, yun dinalalabas sa bibig mo. Di ba? Amen ba yun, ha? Ang tao ra, yun siya kung anong iniisip niya. So, think. Prosperity. Think love. Think faith. Yan ang isipin mo. Puro ayon sa kalooban ng Diyos. Pag ang negatibo, galing sa kaawayan. Kung ano sa isip mo, magiging yun ka. Dahil kung ano sa isip mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya ingat tayo sa binabanggit natin. Amen? Praise the Lord. Na kami kay Beloved by Ernesto, diyan sa Castro Hospital, diyan sa bayan, private hospital. Ang laki ng bill, kulang-kulang 300,000. Nakasimangot yung mga nurse doon pagpasok namin. Isa lang ibig sabihin nun, laki-laki ng bill, mukhang hindi na kayo makakabayad. Ha? Hindi kayo makakalabas, para yun nasa mind ng mga nurse. Hindi alam, ang Diyos natin, kasama natin. Hallelujah, praise the Lord. Bayanes to, lalabas ka sa araw. Within this week, anong araw kayo magpunta? Hindi matatapos ang linggo nito, makakalabas ka dito sa pangalan ng Jesus. Sabi ng Biblia, speak the word of faith. Wala naman kayong pambayad. Walang pambayad. Na Father Ernesto, beloved Nanay Nelda, wala silang pambayad. Pero sabi ng Malapinon, makakalabas kayo dito. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is alive! Buhay ang Diyos! Manampalataya ka, kaya niya gawing lahat. Amen? Anak ka lang, Diyos, mapabayaan ka ba? Dumating yung doktor, yung pinakamataas. Galit na galit. Pero wala kami doon. Lumayas na kami. Baka kami papagbuntunan eh. Galit na galit yung doktor. Anong pinagsasabi nyo na lalabas kayo dito? Lalabas na sila. Anong pinagsasabi nyo? Yung nakita yung bilyo? Sabi ng sister, isang kasama natin sister, nagtaas ng kamay, nanalangin. Malapay-Lord. Sabi ng doktor, ano pinagbabanggit mo dyan? Sige na nga! Lumabas na nga kayo! Hallelujah! Praise the Lord! Huwag ka mahiya. Kahit sino itaas mo kamay mo, taas ng kamay. Di totoo sinabi natin. So, nandang ng pastor, nagkatotoo. Sabi ko, dahil sa pangalan ng Jesus, so nandang ng malabgad. Lalabas kayo dito. Nagkatotoo nga. Bigla sila. Yung galit tayo na doktor, sabi, ano binubulong nyo dyan? Lumabas na kayo! Hallelujah! Nag-hallelujah pa yata yung doktor. Hallelujah, Mr. Lord. Kaya Kristiyano, pinagpala ka talaga. Hallelujah. Huwag kang padala sa mga problema na yan. Huwag kang magpagupo dyan. Your God is God. Hallelujah. Praise the Lord. You shall meditate therein day and night, and you will make your way prosperous. And then you shall have good success. Bigyan ka ng tagumpay. Yan ang kalooban ng Diyos eh. Bigyan ka ng tagumpay. Yan ang gusto niya. Amen ba na mahal? Yung nga lang, kondisyon. Lagi kang nagpupuri. Lagi kang sumasamba. Amen ba na mahal? Hallelujah. Praise the Lord. John chapter 14 verse 12. Can you read?
Juan 4:12. Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito uminom siya at ang kanyang mga anak. 14, 12, 14, 14, 12. 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Palagpakan natin malapit na mahal. Grabe, hindi basta-basta yan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. My God, magsinungaling ba yan? Magsinungaling na lahat ng tao, pero ang Diyos hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya talaga. Ang sa akin ay sumasampalataya. Sumasampalataya ka. Dahil nung ang Yesu Kristo ay namatay, nilibing at aboy maguli. Lahat tayo tinubos. We are redeemed by the curses of the law. Tinubos sa lahat ng sumpa. Lahat ng sumpa daw, tinubos tayo. Anong sumpa sa Biblia? Pag sinabi sa Biblia, sumpa, kalungkutan, karamdaman, kamatayan, ano pa dyan? Mga kabigatan sa buhay. Ang tawag sa Biblia diyan, curse. Pero sabi ng Biblia, when our Lord Jesus Christ died and was buried and crucified, and was risen, and has risen from the dead, He redeemed us from the curse of the law. Tinubos natin sa sumpa ng katusan. Wala ka lang sa sumpa, anak ka lang Diyos. Amen? You have to remind it again and again in our minds and in our hearts. Let us remind ourselves that Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. Hindi ka na isinumpa, pinagpala ka na. Hallelujah! Praise the Lord! Remind it time and time again. Dahil ang diablo napakatusok. Igugupo ka. Bigyan ka ng takot pag alinlangan. Do not believe his lies. Huwag ka maniwala sa kanyang pagsisinungaling. Believe the word of God. Hallelujah! Praise the Lord! Speak the word. Banggitin mo ang salita ng Diyos. Lalayas ang diablo. Magtatagumpay ka. Amen? Ang daming patutuo. More than enough ang mapatutuo. Sa holo, sulo. Ba, nakatutok yung mga mga abusayap, nakatutok yun naman ang pasto ng barel. Tatakutin mo, man of God, tatakutin mo ng barel. Sabi mo na, pastor, mga baril nyo, plastic lahat yan. Hallelujah, praise the Lord. Ginutyan mo na, pastor, mga baril nyo, plastic yan. Ibig sabihin, wala yan, plastic, hindi puputok yan. Hindi ka puputok. Pakalabit, hindi puputok. Kalabit sa taas, puputok. Pagtutok, hindi puputok. Anong sinabi ng salita, anong sinabi ng tunay na lingkod ng Diyos, yun ang mayayan. Plastic, hindi ka puputok. Amen? Ano sa malapay noon? Ang ginawa ko, gagawin niyo rin. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ano ba ang ginawa ng malapay noon? Napakadami. Nagbuhay na mga patay. Naglinis sa mga kitongin. Yung bao na napakahirap, pinagpala. During the time of Prophet Elijah. Diba? Isang bao na huling pagkain, mamamatay na sila dahil famine o drought sa Samaria at that time. Sabi ng malapit noon kay Prophet Elijah, pumunta ka nun sa Sarepta, pumunta ka sa bao. Dahil si Elijah nagugutom din at that time. Dahil 3 taon kalahati, hindi umulan sa Israel. So nagkaroon ng famine, tagutom. Natuyo yung sapa na nandun si Elijah sa gilid sa umiinom at wala siyang pagkain.
Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang bao doon para pakainin ka. Ano ba? Paano sila nagugutom? Paglapit ng propeta sa 1 Kings, sa kasunod, hindi natin basahin. Sabi niya yung prophet Elijah sa babaong babae, may anak na isa. Bigyan mo ko ng iyong tinapay. Anong sabi ng bao? Ito lang aming huling pagkain, isang dakot na harina at isang kaunting mantika. Itong huling pagkain namin at kami ay mamamatay pagkatapos nito. This is our last meal. After this, we will die. Dahil sa pangin. Anong sagot ng man of God? Buhay ang Diyos ng Israel. Hallelujah! Praise the Lord! Bigay mo sa akin yan at ang Diyos, hindi ka nakukulangin. Hanggang sa matapos ang kagutom, pakakainin ka ng Diyos. Buhay ang Diyos ng Israel. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi sa nanampalataya, hindi na bibigayan. Ha? Huli ko na to eh. Wala lang akong mamamatay na kami. Ito na huling pagkain. Ba't ibibigay sa'yo? Pero dahil siya naniwala na buhay ang Diyos ng Israel, binigay niya lahat. Giving to the Lord is the secret. The greatest secret to prosperity. Subok na subok yan. Lamang. Pagbukas ng babae, nung niluto siya, pinagluto na si Prophet Elijah, pinakain, wala sila makain ng kanyang anak. Pagbukas na sa lalagyan ng arena, ang daming arena. Ilang taon, hindi na uubos yung arena. Buhay nga ang Diyos ng Israel. Buhay ang Diyos ba? Hallelujah! Believe His prophets and you shall prosper. Paniwalaan mo ang kanyang lingkod at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Believe in the Lord your God. Sumampalataya ka sa Diyos na buhay. Ano mang ginawa ko, gagawin nyo rin. Ano kanina? 14:12. Ang sa akin na sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Hindi basta-basta. Higit pa raw. Sabi na pa yun, higit pa sa ginawa ko, kaya niyong gawin. Basta sumasampalataya kayo sa akin. Magsinungaling ba yan? Kaya, pagbulay-bulayan natin, araw at gabi ang salita ng Diyos. Yan makakaligtas sa ating kaluluwa. Yan makaligtas sa ating mga problema. Yan makaligtas sa anumang kagipitan sa buhay. Bulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Then speak the word. Sabihin mo ang gusto mo mangyari. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano ibig sabihin niya? Dakilang gawa ang gagawin niya, higit pa sa ginawa ko, dahil ako'y paroroon sa Ama. Kasi nga, wala na, alis na ako sa lupa, babalik na ako kung saan ako nandoon, ako talaga ang Diyos na Ama. Yun ay ibig sabihin, paroon ako sa akong dating kalagayan. I am the Almighty God. Kaya, lahat ng gagawin niyo, higit pa sa ginawa ko bilang tao, higit pa, dahil ako'y nandoon sa tunay kong kalagay. Ako talaga ang Diyos Ama. Hallelujah! Praise the Lord! Nung basahin mo mga kasamang talata yan, papatunayan na Jesus Christ is the Almighty God. He is God the Father. Siyang Diyos na nagkatawang tao. Nung siya natapos sa kanyang mission bilang tao, He came back to His original position in heaven. As Father, as the Almighty God, the Creator of the heavens and the earth. Kaya, pag sumasampalataya ka, dahil nandoon siya sa pinakataas na dako,
the Almighty makapangyarihan, lahat ng sampalatayanan mo, gagawin niya. Kaya wala pong mawawala sa'yo pag nalampalataya. Believe the Word of God. Huling talata, marami pa tayong talata, hindi natin mababasa, wala ng time. Singers, kindly prepare. Una Juan 4:4. Unang Juan 4:4. Kayo'y sa Diyos, muntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siya nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Basahin mo lahat yan, the whole chapter. Dinaig sila. Sinong dinaig? Dinaig mo ang mga antikristo. Malapagan natin, malapagan na amen? Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Dinaig sino? Ang mga antichrist. Basahin mo lahat yan. Sabagat lalong dakila siyang nasa inyo kisa nasa sanglibutan. Sino ang nasa sanglibutan? Sabi ng Biblia, Satan is the God of this world. Siya ang Diyos ng sanlibutan na ito. But Jesus is greater than Satan. Dinaig mo ang mga antichrist. Ang nagpapasama sa mundo dito? Mga antichrist. Papahirapan nila ang mga tao. Papatayin nila ang mga tao. Pero kaya yan sila. Kaya yan sila patigilin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! We are already in the last days. And the Antichrist is planning to make another pandemic. To destroy the lives. To destroy the economy of the nations. To destroy the lives of the people. Kung yan talaga, tabagay nakasulat sa Biblia na palatandaan na babalik ang mga Pinoon, pero kaya yan labanan. Kaya yan i-delay. Hallelujah! Praise the Lord! Because there is power in the name of Jesus. Kaya yan. Basta meron tayo panampalataya. Lahat ng mga kailangan mo sa mga Pinoon, do not forget the benefit, the greatest benefit of the cross, on the cross, the greatest benefit on the cross. Binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan tayo. Inalis ka sa sumpa. Amen? God has given us power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall the enemy hurt us. That is the greatest benefits on the cross in the Word of God. Kailangan ng Diyos, rejoice. Huwag mong kalimutan ang ginawa sa iyo ng ating Panginoon. May problema ka, you cry to the Lord in praises and worship. Anong gusto mangyari? You cry, you pray to the Lord in praises and worship. At banggitin mo, anong gusto mo mangyari? It will happen. It will come to pass. Dahil ang bibig mo ay binanal na yan. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon, sabi ng Masulatan, sumasa atin mahal na Panginoon, anong banggitin mo, yan ay mangyayari. Kainak ng Diyos, huwag mong kalimutan, binigyan ka ng tagumpay ng ating mahal na Panginoon habang tayo makawin. Hallelujah. Praise God. Nagdilima ng araw, ikaw ang pag-asa. Ikaw. Habang inawit natin ito. Ihanda natin ating mga puso, minamahal sa ating banal na hapunan, ang Holy Supper. Mga baguhan, inimbitan po natin. Lumapit kayo sa harap. Hallelujah.
as we sing the song. Sa bawat araw na dumadaan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit pagsubok sa aking umaraw, patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit magunaw mundong kinalalagyan, ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Sa bawat araw Praise of you, Lord. Thank you for your goodness, O God. Salamat, Lord. ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit pagsubok sa aking umadlang, patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit magunaw mundo kinalalagyan, ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magdilim man ang araw, mundo'y maglaho man, ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Praise God, sir. Sa bawat araw Magsisisi tayo na mahal na sa ating mga pagkukulang. Forgive us, Lord. Forgive us our comings. Because please if you rise, the Lord. In the name of Jesus, Jesus. Hallelujah. kahit magsubok sa aking umadlang, patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sa bawat araw na dumaraan,
Hallelujah! 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 Praise the Lord! Patuloy maglaho Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! at walang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magliliban ang araw, mundo'y maglaho man. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Magliliban ang araw, mundo'y maglaho man. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Bago tayo dumako sa ating Holy Supper, mga baguhan, minamahal, tanggapin mo na Pinisus habang inahanda natin ang ating banal na hapunan. Ihanda po mga puso ng bawat mga anak ng Diyos. Mga ngayon na nakadalo, tanggapin niyo natin mga Pinisus bilang inyong sariling tagapagligtas. Maligtas ka sa mga aksidente, sa mga virus, sa mga famine, sa mga lockdown. Liligtas ka ng mga Pinoon. Higit sa lahat, sa pahamakan, sa apoy, sa impyerno. Ililigtas ka ng ating malapit Jesus. Manampalataya ka sa ebanghelyo ng ating malapit. Gusto mo maligtas? Una mong gagawin, believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Ebanghelyo, ibig sabihin, ang ating malapit Jesus. Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing at muli na buhay para sa iyo. Yan po ang gospel. Mabuting balita. Siya'y Diyos, ngunit siya'y namatay. Kayang dugo na banal na buhos para patawarin ka. Siya'y nabuhay maguli para bigyan ka ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Maniwala ka sa ebanghelyo. Kalawa, kailangan ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay na makasalanan. Yan pa pagsisisi. Hingi ka ng kapatawaran. Katatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaapat, tanggapin mo ang Banal na Espiritu. Mga baguhan po ito sa kamay. Pakitaas po ang kamay na mahal. Sundin po ninyo ang isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, ako'y naniniwala sa iyong ebanghelyo na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ika'y bumaba, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Malapit ni Jesus, ang dalangin namin ginagalang, Mahal Pastor. Mga tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po sila, malapit ni Jesus. Hallelujah. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Isano sa puso, sa gawa katotohanan. Isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, save them and their family, O Lord, we pray. In the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. Balik muna kayo sa mga baguhan. Balik muna kayo sa inyong mga lugar. Dumako natin sa ating huling hapunan, the Holy Supper.
ah, ah, nasabi po naman na sulatan, 1 Corinto 11:24. Tapos siya may pasalamat kanya pinag-tipik-tipik ang tinapay, kaya sinabi, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yung tinapay na yan na ating kakainin mamaya, yan ay symbolic, minamahal. Symbolikal sa katawan ng ating mahal na Panginoon na nawasak doon sa Kalbaryo. Siya'y pinatay, pinahirapan. Kaya yung tinapay na yan na ating kakainin ay sumisimbolo sa katawan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kainin ninyo ang aking katawan, tinapay nito, ang aking katawan na nawasak, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So inaalala natin ang kamatayan natin malapit. Pagkatapos nito, kayang kinuha ang saro, pagkatapos niyang inuman, sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat kung kinakain ng tinapay na ito at iniunin ninyo ang katas ng ubas, inyong pinapakita ang kamatayan ng mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Pag ginagawa pala natin to, ating inalala ang kamatayan ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang kamatayan, diyan ka pinagpala, diyan ka niligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. 27. Kung ang sino man ay kumakain ng tinapay o bitinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga, saliksikin ng sino man ang bago sa kumain ng tinapay at bago uminom sa saro. Saliksikin daw. Sapagkat kung tayo kakain at iinom na hindi karapat-dapat, tayo po'y nagkakasala. Sabihin, nagkakasala, mayroon tayong mga pagkakamali, dapat pagsisihan natin. Amen? At manampalataya tayo na dahil sa kanyang kamatayan, lahat ng kasalanan natin, kaya patawarin ng ating mahal na Panginoon. Ang hindi karapat-dapat, sabihin, yung mga hindi nagsisisi at hindi sumasampalataya. Yun po ibig sabihin, hindi karapat-dapat. Kaya lahat po na nandito ating inimbitahan, sumali po kayo sa banal na hapunan. Sumali po kayo dahil yan po ay pag-alala sa kanyang ginawa sa iyo na dakilang gawa. Dahil sa kanyang kamatayan, diyan ka pinatawad. Diyan tinugon ang panalangin. Diyan ka naging tunay na anak ng Diyos. Sa Biblia, saliksikin. Kailangan, kung mayroon kang pagkakasala, pagsisihan mo. Huwag tayo magpadala sa condemnation. Dahil lahat ng kasalanan natin kaya patawarin ng ating malapit. Dahil dito, marami ang mahina at maraming may sakit sa inyo at marami ang natutulog. Sabihin, marami nawala na sa mundo. Dahil hindi po sila nakikiisa sa banal na hapunan. Kasi inaalala natin, hindi basta-basta ginawa na ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta. Lahat ginawa na niya para sa ating kapakanan. Ginawa niya lahat para matanggap mo ang kapatawaran. Lahat. Pagpapala, lahat. Kaligtasan, lahat. Kagalingan ng sakit, lahat. Ginawa niya lahat. Kaya, pag hindi ka nakikiisa, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala. Kaya, sabi, marami raw mahina. Kaya naman, bago natin kainin yung tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at inumin yung katas ng ubas sa simbolo ng dugo ng Panginoon, tayo manalangin mo namin na mahal. Dakilang Diyos, sumaparin sa lahat. Kami po na malapit sa trono ng biyaya. Mahal na Panginoon.
We know, you know our frame that we are but dust. We are human. Sometimes we transgress your commandments and your will. But we humbly come unto you this very moment by the first prayer of the man of God and of the pastor. Forgive each every one of us, Lord. Cleanse us from all unrighteousness in the flesh and the spirit. Forgive our sins, O God. In the name of dearest Jesus. In the name of dearest Jesus. Forgive the children. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan natin ang tinapay. Hallelujah. Simbolo ng katawan natin, mahal na Panginoon, na nawasak alang-alang sa atin lahat. At tapos ng pasalamat, sabi natin, mahal na Panginoon Jesus, sabi niya, kainin ninyo. Ito ang aking katawan na nawasak. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin naman. Hawakan natin ang ubas, katas ng ang saro. Kung nasaan nandito ang katas ng ubas, simbolo ng dugo. Na napakabanal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The Holy God, the Holy Blood of God. Katas sa masalamat, sabi naman ng Panginoon, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! I love you, Jesus! I love you, Lord! Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang ginawa mo, Jesus! Hallelujah! I love you, Lord! Tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Ang kanyang paghihirapan upang tayo'y magkapiling. Ang sarong iyong inumin, ang bagong tipan sa atin.
Ibigay yung mga kamay sa iyong mga ulo. Mayroon kayong sakit. Maging sa mga webcast viewers, wala imposible sa mga Panginoon. Lahat ng problema niyo may kalutasan yan. Hallelujah! So nang dahil mga pastor, lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo ngayon, gagaling kayo. Wag po kayo mag-alinlangan, sumampalataya kayo. Lahat ginawa ng malapit ni Jesus para sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Dakilang Diyos sa langit, makapinan sa lahat, malapit ni Jesus. Wala nang sakit, atas ng dalawang kamay, may problema kayo, kahit anong klaseng problema, kahirapan, papalitan ng Diyos ng kasaganaan. May sakit kayo, gagaling kayo ngayon sa pangalan ng ating malapit ni Jesus. Hallelujah! So nang dahil mga pastor, mahal na Panginoon, magaling lahat na may sakit sa araw na ito. May mga problema sa kanilang mga pamumuhay, sa pananalapi, sa pamilya, sa hanap buhay. Lutasin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Heal the sicknesses and diseases, O Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. I bind you of Satan. Demons of sickness. Demons of cancer, leukemia. Diabetes. Kahirapan. Demons of medical doubts. I command you in Jesus' name. Kasal. The children of God right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat ng niniwala na pinagpala, lahat maniwata sa kamay. Lahat ng pinagalitan sa kamay. Lahat ng nanampalataya sa kamay. Tinanggap nyo na. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makakaupo na po kayo sa kabay kayo sa upuan. Puli natin mga Panginoon. Buhay ating mga Pinisos. Itong lugar na ito, minamahal, ay may kontrata lang tayo dito. 2.5 years ang ating chapel dito sa Baliwag, Bulacan. Mayroon nga nag-isip na papaalisin na raw tayo dito after 2.5 years. Siguro mga 6 months na tayo dito, bagong contract. Pero hindi tayo alis, buhay ang Diyos. Naniwala ba kayo? Ang lugar na ito maging sariling atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ang lupa na ito ay magiging sarili ng Jesus Miracle Crusade. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Wala'y posible sa Panginoon. Kaya atin na ang lugar na ito. Sabi ng iba, alisin na rin tayo dito. Magkakamali ka. Dahil ang gawain ng Diyos, hindi kaya palisin ng sino man. Hallelujah. Kayang-kaya bayaran. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating mga Panginoon, atin ang lugar na ito. Sa unang dalangin ng mga God, ating mga pastor. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, minamahal, kumawa muna tayo ng special offering. Kanina nabigay na po kayo na inyong tithes and offerings. Ngayon po special offering. Hindi po ito pilitan. Ito po ay voluntary. So, malinaw sa Biblia, napakalinaw. Ang sekreto ng pagpapala, you give and you give to the Lord. Special offering para sa mga kailangan. Minamahal, ang dami nating Bible studies. Napakaraming kailangan sa mga paghayo, mga krusada na darating. Kaya, ang Diyos mo hindi maghuhulog ng pagpapala galing sa langit, direkta. Kayo po na, kayong tinawag, kayo ang gusto ng Pilong sumampalataya at gumawa.
Amen? Para dumaloy sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos at pagpapala. Kaya habang nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, lalo kang palalakasin. Spiritually, handa ka sa pagbabalik. Then, financially, you will be established. Amen? Merry Christmas para sa inyo lahat. Ating mga pastor, beloved children, beloved in-laws, Merry Christmas sa inyo lahat po. Happy New Year sa ating mga pastor, beloved children, beloved family, ating mga pastor. And thank you so much sa mga gifts po ninyo natanggap namin. Thank you so much. Palapakan at malapayan. God bless you. Thank you so much. Amin po in-appreciate. We appreciate so much. We highly appreciate the gifts that you have given to us. And thank you so much po yung mahal. Pagpalain kayo ng lubusan natin mga Pinoy. Kaya, beloved Baron Villamor, sa ating special offering, minamahal. Hallelujah. The more you give, the more you will receive blessings from the Lord. God bless you po, beloved preacher, ordained preacher, Freddy Ases. Tayo po ay manalangin sa ating special offering. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa anong dalangin ng iyong nilangisan, aming beloved Honorable Pastor Wildis Tadalmeda, malapay noon. Hallelujah. Basbasan mo po ang aming special offering, malapay noon. At sa magkakaloob, malapay noon. Hallelujah. Ibigay mo po sa kanila, malapay noon, ang pagpapala, malapay noon. Hallelujah. Ayon sa kanilang pinagkaloob sa iyo. Itong aking samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. Nais kong pag-alay sa'yo. Mula sa aking puso, ang awit ng pasasalamat ko. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ito ang pag-ibig ko, para sa'yo'y hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko, manalangin palagi sa'yo. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Mesaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka God bless you. God bless you po, minamahal. Pagpalain kayo
ng tuloy-tuloy ng ating mahal na Pilipinos. God bless you so much. Tuloy-tuloy po ating palambahan na mahal tuwing linggo. Dito po tayo, 9:30 onwards. Wednesday, balik na po sa normal ang ating gawain sa Wednesday. Wednesday na po, this coming Wednesday, 2024. 1 o'clock ating simula. Then Friday, overnight prayer, 8 p.m. to 2 a.m. Then sa San Ildefonso, Bulacan, meron gawain po tayo every Sunday, 10 simula. Then Wednesday, 1 o'clock. Friday, 7 o'clock. San Ildefonso, Bulacan. Minamahal. Huwag pa tayong ma-absent, minamahal. Dahil hindi po natin alam. Very critical. Ang dami po nasasabi. Very critical ang taon na ito. 24, 25. Very critical. Minamahal. Hindi pa tayo nisiset kung ano mangyayari. But, we have to be prepared. Amen? Handang-handa po tayo na mahal. The prophecy of the end times is already fulfilling in our very eyes. Nangyayari na po lahat. Kaya, tuloy lang po tayo sa normal na buhay. Basta paggawain, nandito ka. Amen? Palapakan natin mga Pinoon. Praise the Lord. Mahal. Saka sa New Year, ingat-ingat po, minamahal. Ingat-ingat po kayo. Kumari, wag kayo magano ng mga paputok na yan. Wag po kayo, kumari, wag kayo sumali. Kumari lang, ha? Pakiusap lamang. Kasi, okay lang po yung mga firecrackers, pero yung mga paputok, minamahal, ingat po tayo. Marami po napapahamak dyan. Marami po naputulan ng kamay. Matagal lang po pinagbabawal ng gobyerno, pero ang dami pong lumalabag pa din. Okay lang po yung mga firecrackers lang, yung mga ano ba yan? Yung mga ano yan, hindi ko alam yan. Hindi man ako nagpa-firecrackers din eh. Ako'y nanonood lang eh. Pero yung mga paputok, kumari, iwasan po natin. Dahil makakasakit tayo ng kapwa, mari masaktan ang sarili natin, at makasakit tayo sa iba. Di ba? Ilang mahal? Kaya, kumari po iwasan. Okay lang po yung mga, ano lang dyan, yung mga, ano ang tawag dyan? Diba? Firecrackers. Okay lang yan. Pero yung mga paputok, nako, ang dami dyan. Ang lalakas ng paputok na mahal. Kaya, ingat po tayo. God bless you naman. Tayo dumako lang sa ating Happy New Year. Praise the Lord. 2024, pinagpala tayo lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Sa unang dalayan ng mga pastor, ang kinin natin, more blessings in 2024. Hallelujah. Sa linggo, huwag kayong babalik dito, ha? Bukas, baka nakaraan ng Wednesday, may nagdatingan dito eh. Sabi ko, maaga kayo para sa linggo, ay sa Sabado. May Wednesday nagdatingan. Wala po tayong gawain bukas. Sa Wednesday na ang gawain natin dito at saka sa San Ildefonso. Dahil ginawa po nating Sabado ang dapat na linggo, dapat bukas, yun nga lang, bispiras ng bagong taon. Marami nag-request kasi, alam niyo man ang Bulacan, nandito ang pabrika ng mga paputok. Mga tao dito ang hilig magpaputok. Iba dyan, medyo, siyempre, iwas-iwas sa mga paputok. Iba natatakot. Kaya ginawa lang natin Sabado. Wala po tayong gawain bukas, wala. Sa Wednesday na po ang ating gawain. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more. Beloved Brother Bonnie Bitangkol. Beloved Brother Bonnie, sa ating closing prayer, tumayo na po tayo, minamahal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you po, beloved ordained preacher, Kuya Fred. Tayo pong doon malangin minamahal sa ating dakilang Diyos. Mapagpala po namin Diyos sa maraming banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa natapos na banal na gawain, aming pagsamba sa inyo. Kami inyo sinamahan, nilang isa ng bawat yugto, simula sa pag-aawitan ng mga joyful song, soling song. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga awitin ng mga choir, children's choir, youth choir, adult choir, at sa Pioneers Choir, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa pagbibigay.
at sa inyong pagsama sa aming kalagitnaan, aming kalakasan, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po. Ganun din lalo tigit sa inyong salita, pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Italim niyo po sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Sa aming pong pag-uwi, ihatid niyo po maayos ligtas, payapa sa kanya-kanyang tahanan bawat isa, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Panghawakan niyo pong bawat isa sa amin, sa undalagang beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, amin dalangin. Amen. Hallelujah. God bless you, aming mahal. We love you so much. Our dearest Jesus. Love you, Lord.